Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng The Secretly Rich Man, Gerald Crawford Story. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Isa pala akong rich kid. By 2 years is body. Kabanata 1761. Hindi nagtagal bago muling tumahimik ang lugar. Dahil wala ng mga araw na na-shoot out, makatarungan na ipalagay na ang nakakakilabot na mekanismo ay natapos na sa wakas. Huminga ng maluwag pagkatapos ay takot na takot si Lech upang isipin na ang gayong bitag ng kamatayan ay narito sa lahat ng lugar. G. Crawford. Tudok-tudok tandang padamdam panipi. Walang sino man ang maaaring makitang ito. Gayunpaman, hindi nito binago ang katotohanang ito ay sanhi ng isa sa mga kalalakihan ni Lex. Ang salarin mismo ay tinusok ng 12 ng mga araw at kasalukuyang nakahiga sa kanyang dahan-daang pumapasok na pool ng dugo. Tudok-tudok. Anong kakilakilabot na paraan upang mamatay? Gayunpaman, ito ang nangyari nang ang mga tao ay random na hinawakan ang mga bagay dito. Sa pag-iisip na iyon, pagkatapos ay sinama ng mata ni Lech ang kanyang mga tauhan bago sumigaw, makinig kayo. Ang natitira sa iyo ay hindi pinapayagan na gumalaw hanggat hindi ko nasabi. Narinig iyon, lahat ng kalalakihan ni Lech ay tumanggo lamang at nanatiling nakatayo sa kasalukuyang kinatatayuan nila, hindi sa sinuman sa kanila ang may sapat na pangahas upang hawakan ang anumang bagay. Pagkatapos ng lahat, sino ang nakakaalam kung ano ang susunod na maaari nilang mag-trigger? Ang susunod na bitag na kanilang na-trigger ay maaaring maging wakas sa kanila. Nang makita na hindi tumutol ang kanyang mga tauhan, humarap ulit si Lech kay Gerald bago tanungin, ano sa palagay mo ang dapat nating gawin, Gerald? Ang exit ay selyadong sarado. Tulad ng sinabi ni Lech, mayroon na ngayong isang napakalaking bato na humahad lang sa exit na nangangahulugang walang paraan na makakaalis sila sa kanilang pinanggalingan. Sa pag-iisip na iyon, maaari lamang silang maghanap ng ibang exit. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Ang mga malakip na istruktura ay tiyak na mayroong higit sa isang exit kahit na ang problema ay nakasalalay sa kung gaano kahirap hanapin ang mga ito. Sagot ni Gerald. Narinig iyon pagkatapos ay nag-utos si Lech, sige, makinig kayo, mga lalaki. Kailangang may isang paraan upang umalis sa lugar na ito kaya't magsimula tayong maghanap ng isang exit. Sa pamamagitan nito, lahat mula sa koponan ni Lech ay nagsimulang mag-scan ng mataas at mababa para sa isang paraan upang umalis sa ilalim ng lupa palasyo. Si Gerald at ang kanyang partido, sa kabilang banda, ay nakatayo sa harap ng gulong, pinag-aaralan ito upang malaman kung mayroon itong anumang paraan upang mailabas sila doon. Maya-maya pa, idineklara ni Ray, Mr. Crawford. Lumilitaw na mayroong isang mekanismo ng mga uri sa ibaba na maaaring mabaling. Nang marinig iyon, nag-squat down si Gerald at nakita na tama si Ray. Mayroong talagang isang bilog na mekanismo na mukhang maaari itong iyon. Tudok-tudok. Mismong si Old Flint mismo ang nagsabing kung tama ang aking hula, ang pag-ikot ng mekanismo ng pag-ikot na iyon ay dapat nabuhayin ang gulong ito. Saglit na humarap sa Old Flint pagkatapos ay tumango si Gerald. Naniniwala siya sa karunungan ng matanda kaya't mabilis niyang sinimulan ang mekanismo ng walang pag-aalanggen. Sa madaling panahon, isang malakas na clank ang maririnig. Matapos na pagtanto na ang gulong mismo ay nagsisimulang lumiko, si Gerald at ang iba pa ay mabilis na bumalik sa ilang hakbang, ganap na nakabantay dahil walang alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ang gulong mismo ay tumigil lamang sa pag-ikot matapos na dahan-dahan itong umikot ng 180 degree. At ang pangalawa sa pagtapos ng pag-ikot, isang tunog ng paputok ang narinig. Pagbukas upang harapin ang pinagmulan ng tunog, ang lahat ay nanood ng isang pambungad na dahan-dahan na ipinakita ang sarili sa dingding kung saan nakaharap ang gulong sa sandaling tumigil ito sa paggalaw. Sa oras na ganap na itinaas ang slab ng bato, ang lahat ay nakatingin lamang ng malapad ang mata sa bagong pasukan sa harap nila. Mabilis na inalog ang pagkabigla, sinabi ni Gerald pagkatapos, halika. Sa pamamagitan nito, siya at ang kanyang partido ay agad na pumasok sa bagong pagbubukas. Naturally, si Lech at ang kanyang mga tauhan ay mabilis na sumunod din. Habang inaasahan nila na ito ang kanilang tiket sa labas dito, wala itong ngunit. Tudok-tudok. Bilang ito ay ang pasukan ng isa pang ibang palasyo sa ilalim ng lupa. Mayroong mga nakataas na haliging bato sa magkabilang panig ng bagong natuklasan na palasyo sa ilalim ng lupa at sa tabi ng bawat haligi ay may isang plataporma. Ang gitna ng bawat platform ay nagbigay ng isang mahinang ilaw, nag-iilaw sapat lamang para sa kanilang lahat upang makita kung saan sila pupunta. Kabanata 1762. Mainit Dam. To think na may isa pang palasyo dito. Sa katunayan, ang isang ito ay mukhang mas malaki kaysa sa nauna. Bulalas ni Ray. Mangyaring mag-ingat lahat, at huwag gumawa ng anumang hanggal.
Binalaan si Gerald, inaasahan na natutunan ng lahat ang kanilang aralin tungkol sa sapalarang paghawak sa mga bagay. Kopyahin mo yan. Gayunpaman, ano ang mga bagay na iyon, G. Crawford? Ang hitsura nila ay napakamaluho. Tanong ni Ray habang naglalakad papunta sa isa sa mga platform upang masilip. Iyon ay mga treasure glaze platform. Espesyal na ginagamit ang mga ito upang sindihan ang mga kandelero na ginagamit para sa mga ritual ng pagsasakripisyo. Ang mga apoy sa kanila ay maaaring magtagal magpakailanman. Paliwanag ni Old Flint nang makita niya na si Gerald ay walang pagsisikap na tumugon. Nang marinig iyon, tama na nagulat si Ray. Upang isipin na ang gayong mga mahiwagang item ay umiiral, ang kanyang pagkamangha ay naputol, subalit, nang biglang marinig ng lahat ang isa sa mga tauhan ni Lech na sumisigaw sa labis na paghihirap. Sa oras na sila ay tumingin sa kanya, ang kanyang buong katawan ay nasusunog na. Sa nasunog na balat at may malaswang mga mata na may guwang, hindi nagtagal bago ang natitira sa lalaki ay isang pool ng dugo sa lupa. Sa kung gaano katindi ang pagkamatay niya, lahat ay naiintindihan ng takot. Kahit na tinitiyak nilang malayo ang kanilang mga sarili sa pool ng dugo, ang parehong bagay sa lalong madaling panahon ay nangyari sa isa pang miyembro ng koponan ni Lech. Gayunpaman, bago namatay ang pangalawang miyembro, napansin ni Gerald at ng iba pa ang maraming itim tulad ng spider na mga creepy crawlies na gumagapang sa buong katawan ng mahirap na tao. Bago pa nila merehistro kung ano ang nangyayari, nag-freeze ang lahat nang biglang marinig ang milyon-milyong maliliit na squeaks sa kanilang paligid. Agad na tumingin sa paligid upang siyasatin na pagtanto ni Gerald na ang hindi mabilang na mga tulad ng gagamba na lumitaw at kasalukuyang nasa buong nakapaligid na mga haligi at sa lupa. Patakbo! Bilisan mo! Sigaw ni Gerald habang kaagad niyang hinihila ang kanyang partido patungo sa pinakaloob na bahagi ng palasyo sa ilalim ng lupa. Siyempre, si Lech at ang kanyang natitirang mga kalalakihan ay sumunod sa malapit kahit na sa lalong madaling panahon, nalaman ng parehong partido na ito ay walang silbi. Ganap silang napalibutan ng walang katapusang gagamba. May simpleng wala kahit saan upang umatras. Ano ang dapat nating gawin, G. Crawford? Tanong ng balisa na si Ray sa takot na takot. Ang isang solong gagamba ay sapat na nakakatakot ngunit ngayon na may milyon-milyon. Ito ay lampas sa nakakatakot upang masabi lang. Nakasimangot ng malalim saka sumigaw si Gerald, subukang gumamit ng apoy. Narinig iyon, mabilis na tinipon ng lahat ang anumang nakikita na maaaring sunugin bago ilawan ang mga ito at itapon sa lupa. Sa sobrang takot nila, marami sa mga gagamba ang nagtiyaga at ang apoy ay walang iba kundi isang pansamantalang sagabal para sa kanila. Sa pag-iisip na iyon, hindi nagtagal bago marami sa mga miyembro ng koponan ni Lech ay nakikipag-ugnay sa mga gagamba at naging mga pool ng dugo din. Nang makita iyon, si Gerald at ang natitirang mga nakaligtas ay takot na takot sa kanilang isipan. Tuldok-tuldok. Wala sa kanila ang nais na mamatay ng labis. Pinakalma ang sarili, pinagsama ni Gerald ang kanyang isip para sa isang solusyon, hanggang sa biglang, isang ideya ang dumating sa kanya. Pagtingin kay Juno, mabilis na nagtanong si Gerald, Juno, mayroon ka bang anumang bagay na nagtataboy sa mga insekto sa iyo? Nang marinig iyon, tumango siya bago sumagot, ay mayroong isang lata ng insecticide sa akin. Hindi ko alam kung gaano ito magiging kapaki-pakinabang. Ibigay mo na lang sa akin. Bilisan mo. Bili ni Gerald habang mabilis na naipula ni Juno ang kanyang insecticide mula sa kanyang bag. Sa kabutihang palad, dinala ni Juno ang lata ng insecticide upang hadlangan ang mga insekto mula sa pagkagat sa kanila habang nasa gubat sila. Upang isipin na ito ay talagang isang tagapagligtas ng buhay. Anuman ang pangalawa ng insecticide ay nasa kamay ni Gerald, agad niyang sinabog ito sa mga nakapaligid na gagamba at tila gumana ito. Ang pangalawa ay nakipag-ugnay sila sa insecticide, ang mga gagamba ay mabilis na nagsimulang umatras. Naisave sila. Kabanata 1763. Salamat sa Diyos na isinama mo ang dalagang ito, si Gerald. Kung hindi man, lahat tayo ay makakakilala sa gumagawa ngayon. Ungol pa rin sa natatakot na Lech habang ipinahayag ang kanyang pasasalamat kay Juno at Gerald. Kung hindi dinala ni Juno ang lata ng insecticide, tiyak na namatay sila ngayon. Kasunod nito, binasag ni Gerald ang lata bago buksan ang ilang likido sa loob ng kanyang damit. Kuskusin ang ilan sa iyong mga katawan. Sa anumang swerte, magpapatuloy ito sa pagtapon ng mga gagamba. Bili ni Gerald. Narinig iyon, ang bawat isa ay mabilis na nagsimulang gawin iyon, tinitiyak na kuskusin hanggat maaari sa insecticide hanggat maaari sa kanilang mga damit at sapatos. Inaasahan ko, mailalayo nito ang mga gagamba. Ngayon na natapos na ang krisis, sinabi ng Old Flint. Hulaan ko na ang mga vampira ay nakataas ang mga gagamba. Kung ang aking pagsusuri ay tama, ang anumang dugo na sinipsip ng mga gagamba ay maaaring makuha sa paglaon ng mga vampira para sa kanilang sariling pagkonsumo, napakadumi. To think na bubuhayin talaga nila ang mga nakakakilabot na nilalang.
Kunot noo ni Gerald. Pagkatapos ay muli may katuturan ito. Ang mga vampira lamang ang maaaring mag-isip ng isang masamang taktika. Tuldok-tuldok. Anuman ipinagpatuloy ni Gerald at ng iba pa ang pagsisiyasat sa lugar kaagad pagkatapos, maya-maya pa, dumating ang isa sa mga tauhan ni Lech sa kanila, mula sa malalalim na bahagi ng palasyo sa ilalim ng lupa, habang sumisigaw siya, "Kapitan! Nagawa naming hanapin ang isang pintuan ng bato ng mas malalim." Narinig iyon, ang parehong partido ay kaagad na sumugod patungo sa lugar na iyon at sa lalong madaling panahon, sinalubong sila nang makita ang isang napakalaking pintuan ng bato. Tuldok-tuldok. Itulak ang pinto. Sigaw ni Lech. Kopyahin iyan. Tumugon sa kanyang natitirang mga tao habang agad nilang sinimulang itulak ang pinto sa pag-asang buksan ito. Sa kanilang pagkabigo, gaano man nila katulak, ang pintuang bato ay hindi gumalaw ng 1 pulgada. Nang makita iyon, sinabi ni Gerald na dahil hindi ito mabubuksan sa pamamagitan ng puwersa, sigurado akong may mekanismo sa isang lugar na mabubuksan ito. Kasunod nito, mabilis na sinimulang siyasatin ni Gerald ang lugar sa paghahanap ng mga mekanismo na magpapalitaw sa pintuan upang buksan. Tuldok-tuldok. Tulad ng inaasahan ni Gerald, hindi nagtagal bago siya makahanap ng isang pwesto sa mga pader na maaaring maitulak. Itinulak ito ng malakas, nagsimulang umatras ang bato, at maya-maya lang, isang malakas na tunog ang maririnig. Gamit ang mekanismo na nag-trigger ngayon, ang pintuang bato ay nagsimulang manginig, at sa lalong madaling panahon sapat, nagsimula itong tumaas. Kahanga-hanga. Tunay kang kamangha-mangha, G. Crawford. Pinuri ni Lech. Alinmang paraan sa oras na ang pintuan ng bato ay ganap na nabuksan, lahat ay hindi mapigilan na pansamantalang manganga ng gulat. Nakalipas na ang pintuan ay isang malaki at nakasisilaw na bahay sa tabi ng 2 bato na tulay. Naidaragdag iyon sa katotohanang ang sahig ay binuksan ng bluestone, ang paningin ay walang kakulangan sa pambihirang, kapag nasnap nila ito, lahat ay sumugod sa isa sa mga tulay na bato. Gayunpaman sa pagsilip sa ibaba, ang naghihintay sa kanila ay hindi isang ilog o isang pool. Tuldok-tuldok. Sa halip, lumitaw na ito ay isang walang kailalimang kailaliman na tumama sa takot sa sinumang makakakita dito. Anuman lumipat ang grupo sa tulay at dinagtagal ay natagpuan na nila ang kanilang sarili sa harap mismo ng glaze house. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Ang bahay ay lilito na sinaunang kung ang aking hulaan ay tama, kung gayon ito ang dapat na sentro ng pinakabahagi ng teritoryo ng mga vampira. Idineklara ang Old Flint habang siya ay napasinghap ng medyo emosyonal. Upang isipin na lahat sila ay sa wakas ay naabot ang pinakamalalim na bahagi ng teritoryo ng mga vampira. Ang buong paglalakbay ay totoong naging mahirap at maraming malalaking sakripisyo ang hindi maikakaila na nagawa upang makarating sa malayo. Kabanata 1764. Gayunpaman, hindi nagtagal bago napansin ni Gerald at ng iba pa ang isang problema, na ang katunayan na ang malaking pintuan ng bahay ay nakalock. Nang makita iyon, kaagad na nag-order si Lech ng mga kalalakihan, buksan ang pinto. Narinig iyon, isang dalubhasa mula sa koponan ni Lech ang mabilis na kumuha ng ilang mga tool mula sa kanyang fanny pack at nagtatrabaho, hindi masyadong nagtagal, isang clatter ang maaaring marinig, na nagpapahiwatig na ang proseso ng pag-unlock ay isang tagumpay. Sa pamamagitan nito, pagkatapos ay itinulak ni Lech ang pinto at sinigurado ng iba na sumunod sa likuran niya. Sa pagpasok subalit mabilis nilang napagtanto na ang loob-loob ay halos baog bukod sa isang malaking disk sa gitna ng bahay na napapaligiran ng 4 na haligi. Tuldok-tuldok. Ngayon ano kaya yun, ungol ng bahagyang na kuryosong si Gerald. Narinig iyon, sinabi ng Old Flint na dapat dito mag-array ang mga vampira. Sa pagtingin sa disk, hinuhulaan ko na ang pinuno lamang ng mga vampira ang pinapayagang umupo doon. Habang tumatango si Gerald sa pagkaunawa, si Lech mismo ay makikita na nakasimangot habang nagtanong sa hindi nasiyahan na tono. Ano man ang kaso, wala sa dito. Sigurado ka bang nakita namin ang tamang lugar? Walang simpleng halaga na nakikita ni Lech. Ito talaga ang teritoryo ng mga vampira. Sigurado ako. Tumugon kay Old Flint, ang kanyang tono ay matatag. Nang marinig iyon, ang nabigo na si Lech ay maaaring pumili lamang na maniwala sa mga salita ng matanda. Makalipas ang ilang sandali, pinangunahan ni Lech ang kanyang mga tauhan upang simulang maghanap sa lugar para sa mga mahahalagang bagay. Si Gerald at ang kanyang partido, sa kabilang banda, ay nanatili sa glaze house na inaasahan na matuklasan ang anumang impormasyon mula sa disk. Hindi nagtagal bago natuklasan ni Lech at ng kanyang mga kasamahan ang isang lihim na silid sa gilid ng bahay, pagpasok ay agad na nanlaki ang kanilang mga mata. Ang lugar na ito ay napuno ng kayamanan at kayamanan ng lahat ng uri. Sa masusing pagsisiyasat, mayroong kahit isang higanteng pellet-making furnace sa gitna ng silid. Naglalakad papunta sa mesa sa tabi ng Poggen, mabilis na napansin ni Lech ang maraming mga bote, mula sa maliit hanggang sa malaki, na nakalagay ng maayos dito. Maraming pellets dito, Kapitan.
Aalisin din ba natin sila? Tanong ng isa sa mga tauhan ni Lech. Anong klaseng bullshit tanong iyan? Siyempre, kinukuha namin sila. Mahalaga silang mga gamot, alam mo. Tiyak na magbebenta sila sa isang mabigat na presyo. Sagot ni Lech. Narinig iyon, ang kanyang mga tauhan ay kagad na nagsimulang gumawa ng aksyon, bitbit ang lahat ng mahalaga na kaya nila sa labas ng silid. Naturally, kasama dito ang mga pellets. Sa puntong iyon, umalis na si Gerald at ang iba pa sa bahay. Nang makita nila si Lech at ang mga miyembro ng kanyang koponan na nagdadala ng maraming samsam sa kanila, lahat sila ay natural na nabigla. Kahit na hindi sinubukan ni Gerald na pigilan sila. Pagkatapos ng lahat, hindi katulad ni Lech na partikular na nagpunta rito sa paghahanap ng kayamanan, si Gerald at ang kanyang partido ay may iba pang mga layunin. Sa pag-iisip na iyon, walang dahilan para ipaglaban niya ang anumang mga samsam kasama si Lech at ang mga miyembro ng kanyang koponan. Gayunpaman, hindi nito napigilan ang pagbulong ni Ray, ang mga taong iyon ay masyadong mabaliw, G. Crawford. Huwag silang pansinin. Tumuon lamang tayo sa pag-aalaga ng ating sarili. Sagot ni Gerald na may banayad ng ngiti. Mismong si Old Flint mismo ang nagdagdag sa isang seryosong tono, sila ay parurusahan maaga o huli. Pagkatapos ng lahat, ang mga kayamanan na iyon ay sumpa. Sino mang kumuha sa kanila ay tiyak na hindi magkakaroon ng magandang wakas. Sa nasabing iyon, huwag mo ring isiping hawakan ang alinman sa mga kayamanan na nakikita mo. Tama si Old Flint. Hindi mahalaga kung gaano kahalaga ang mga item na nakasalamuha mo, huwag kailanman dalhin ang mga ito. Sa totoo lang, upang maging ligtas ka, huwag mo silang hawakan. Panipi. Kabanata 1765. Tiniyak ni Gerald na ulitin ang mensahe ni Old Flint upang bigyang diin lamang kung gaano mapanganib na hawakan ang mga kayamanan sa lugar na ito. Habang ang kasakiman ng tao ay malapit ng walang katapusan, ang pagpipigil sa sarili ay susi upang mabuhay, lalo na sa kanilang kasalukuyang sitwasyon. Tuldok-tuldok. Anuman, pagkatapos ng halos kalahating oras ng paglilipat ng lahat ng uri ng mga kayamanan sa silid na iyon, pinagsama ni Lech at ng kanyang mga kalalakihan ang sapat na kayamanan upang punan ang hindi bababa sa dalawang malalaking kotse. Tuldok-tuldok. Nakikita kung magkano ang kayamanan, hindi nakapagtataka kung bakit si Lech at ang kanyang mga tauhan ay napalapit sa lugar na ito. Alinmang paraan, sa sandaling nakalabas si Lech sa lihim na silid para sa huling pagkakataon, lumakad siya patungo kay Gerald bago ngumiti habang sinabi niya, ito ang mga kayamanan na nakuha natin mula sa lihim na silid na iyon, Gerald. Dahil ang parehong partido ay malaki ang naiambag upang makarating sa ngayon, handa akong ibahagi sa iyo ang ilan sa aming mga nasamsam. Nakangiting banayad bilang gantimpala, pagkatapos ay sumagot si Gerald, pinahahalagahan ko ang pagsasaalang-alang, Gizak, ngunit hindi kami nagpunta rito para sa kayamanan ng mga vampira. Sa pag-iisip na iyon, malaya kang mapanatili ang lahat ng mga nasamsam. Nang marinig iyon, saglit na natigilan si Lech. To think na tatanggihan talaga ni Gerald ang kayamanan. Kung siya at ang kanyang partido ay hindi nagpunta dito para sa kayamanan, kung gayon ano ang pinunta nila dito para sa... Nagtatakang tanong ni Lech. Matapos ang isang maikling pagpos, pagkatapos ay ngumiti si Lech habang sinasabi. Kung gayon, dahil napakabait mo, masisiyahan kong kunin ang lahat ng kayamanan sa aking mga kalalakihan. Sa pamamagitan nito, nagsimulang umalis si Lech at ang kanyang mga tauhan sa lugar. Kapag medyo malayo na ang layo nila, hindi mapigilan ng isa sa mga ni Lech na magtanong sa isang nagtataka na tono, ay, hindi sila interesado sa kayamanan, Kapitan. Ngunit kung ganon, bakit sila napunta rito sa una? Inisyan lamang si Lech bilang tugon, malungkot ang ekspresyon nito. Malinaw na may dalawang kadahilanan lamang kung bakit tatanggihan nila ang alok ko. Tuldok-tuldok. Alinman mayroon talaga silang ibang layunin. O may isang bagay na mas mahalaga pa rito bukod sa nakita namin. Napaisip si Lech sa sarili. Sa pinakadulo, mayroon siyang higit o mas tumpak na nahulaan na si Gerald at ang kanyang partido ay walang interes sa kayamanan dahil sila ay sumunod sa ilang ibang mahalagang bagay na walang silbi kay Lech at sa kanyang mga tauhan. Si Gerald at ang kanyang partido mismo ay hindi kailanman aasahan na talagang iisipin ni Lech ang tungkol sa kanila sa ganoong paraan. Bigla, ang isa sa mga tauhan ni Lech ay nagsimulang sumisigaw, sa gamba. Napakalaki ng gagamba. Paglingon sa taong sumigaw na kasalukuyang nagtatangkang tumakas pa atras, nakatingin si Lech ng malapad ang mata habang maraming humongous spider ang nagsimulang tumalon palabas mula sa kailaliman sa ilalim ng tulay ng bato. Nang hindi binibigyan ng pagkakataon sa pakikipaglaban si Lech at ang kanyang mga tauhan, agad silang sinalakay ng malalaking gagamba. Habang tinangka nilang ipagtanggol ang kanilang sarili, mabilis na napagtanto ni Lech at ng kanyang mga tauhan na daan-daang maliliit na gagamba ang sumugod din at ngayon ay buong nakapaligid sa kanila. Nang makita iyon, agad na nais nilang tulungan sila Gerald at Ray.
Gayunpaman kaagad silang pinahinto ng Old Flint na nagdeklara ng itigil. Hindi isang hakbang pa. Ano? Bakit hindi natin sila matulungan? Tanong ng gulong na si Gerald. Magkaroon ng isang magandang tingnan. Ang mga gagamba ay hindi darating para sa amin ng lahat. Nagmamadali lang sila para sa pangkat na iyon na nagpapatunay na ang sumpa ng mga kayamanan ay nagsisimulang mag-epekto. Paliwanag ni Old Flint. Nang marinig iyon sa wakas na intindihan ni Gerald kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. Kabanata 1766. Kaya kung ano ang sinasabi mo na ang mga gagamba ay sasalakayin lamang ang mga taong hawakan ng mga kayamanan. Tanong ni Gerald. Pinapanood habang tumango si Old Flint, agad na nabigla si Gerald at ang kanyang partido. Upang isipin na ang mga gagamba ay pipiliin talaga ang kanilang biktima. Samantala, si Lech at ang kanyang natitirang mga miyembro ng koponan ay nilalamon ng buhay ng mga naglalakihang gagamba. Ito ay tunay na isang kakilakilabot na paningin. Tuldok-tuldok. Nakatingin kay Gerald na nakatayo pa rin sa may pintuan, ang kaawa-awang si Lech na nilalamon ay maaari lamang makiusap, Buya Crawford. Mangyaring iligtas kami. Tulong. Mangyaring. Tiyawan ng iba pang nasaktan na kasapi ng koponan ni Lech din. Kahit na ganun, walang magawa si Gerald. Lahat sila ay kinuha ang mga isinumpa na kayamanan dahil sa kanilang labis na kasakiman. Sa madaling salita, dinala nila ang lahat ng ito sa kanilang mga sarili. Sa pag-iisip na iyon, si Gerald ay nakakapanood lamang ng walang magawa habang nagpatuloy sa kanilang hiyawan at kinakain. Si Lech mismo ay napiunit na malinis sa kalahati bago itinapon hanggang sa kailaliman. Tuldok-tuldok. Tulad ng para sa natitirang mga miyembro ng kanyang koponan, sila ay ganap na nilamon ng mas maliit na mga gagamba, at ang natitira sa kanila ngayon ay mga puddle ng dugo. Ito ay bahagya kahit na kinuha minuto para sa Lech at ang kanyang grupo upang ganap na mailabas, anuman, ngayon na si Lech at ang kanyang mga tauhan ay nakipag-usap, ang mga higanteng gagamba pagkatapos ay tumingin sa mata ni Gerald at ng kanyang partido. Kahit na si Gerald at ang kanyang partido ay maingat na nakatingin sa kanila, sa huli, ang mga gagamba ay hindi kailanman lumipat sa kanila. Sa halip, bumalik lamang sila sa kailaliman sa ilalim ng tulay ng bato kasama ang mas maliit na mga gagamba. Tuldok-tuldok. Ito ay natural na isang kasiyasyang sorpresa para kay Gerald at sa kanyang pangkat. Upang isipin na ang mga gagamba ay talagang iwanan sila. Sa kanilang mga pinakapangit na takot sa ngayon, lahat ay sa wakas ay makahinga sila ng lunas. Tuldok-tuldok. Si Ray mismo, na kanina pa nag-aalala sa labas ng kanyang isipan, ay hindi mapigil ang umupo sa lupa, sa wakas ay nakahabol ng hininga ngayong lumipas na ang panganib. Makalipas ang ilang sandali, ang pajittery na si Ray ay humarap kina Gerald at Old Flint bago sabihin, iyon ay masyadong sobra sa kaba, Gerald. Sa kabutihang palad binalaan mo kami tungkol sa hindi pagpindot sa kayamanan, Old Flint. Kung hindi man tiyak na magdusa tayo ng parehong kapalaran. Matapos tumango bilang pagsang-ayon, sina Gerald at Old Flint ay nagsimulang magtungo sa kung saan namatay ang mga kasamahan sa koponan ni Lech. Tuldok-tuldok. Kahit na malayo, ang lahat ng kayamanan na kanilang dinala ay makikita na nakalatag sa mga tambak sa lupa. Nang papalapit na sila, hindi mapigilan ang ilong ni Gerald na kumurot na hinimok siyang tanungin. Tuldok-tuldok. Naaamoy mo ba iyon? Nakakaamoy ang parehong magaan na pabango ni Gerald pagkatapos ay ipinaliwanag ng Old Flint. Ito ay insenso ng sandalwood. Dapat ginamit ito ng mga vampira upang akitin ang mga gagamba. Lumilitaw na ganito ang pagpapatakbo ng Zampa. Naramdaman na napaliwanagan pagkatapos ay sumagot si Gerald, kaya kung ano ang sinasabi mo na ang amoy na nagmula sa kayamanan ay nagtapos sa paglipat kay Lech at sa kanyang mga tauhan pagkatapos nilang hawakan sila. At ang pag-atake lamang ng mga gagamba sa mga may amoy na nanatili sa paligid nila. Kung iyon ang kaso, lahat ay may katuturan ngayon. Bilang ito ay naka-out, ang Zampa ay lamang ng isang labis na pahayag. Sa huli, ito ay isang maipaliwanag na kababalaghan na nangangailangan lamang ng kaunti pang pagsisiyasat. Umiling si Old Flint pagkatapos ay nagbuntong hininga bago sinabi, gayunpaman, sila lang ang may kasalanan. Tuldok-tuldok. Kung hindi pa sila naging sakam upang hawakan ang kayamanan, hindi muna sila inaatake ng mga gagamba. Tulad ng sinabi, umani ka kung ano ang inihasik mo. Ano man ang kaso, hindi interesado si Gerald na mag-isip patungkol dito. Ang ilang mga bagay at tao ay inilaan lamang upang masira. Habang nais niyang sabihin na si Lech ay malas lang, sa totoo lang hindi gaanong sorpresa na natapos siyang mamatay sa ganitong paraan. Kabanata 1767. Hindi nagtagal, bumalik sina Gerald at ang iba pa sa silid muli. Gayunpaman, sa sandaling nasa loob, bigla silang sinalubong ng mga kakaibang tunog ng kumakatok. Ngayon ay nagbabantay, hindi mapigilan ni Ray na tumingin kay Gerald habang tinanong niya. Tuldok-tuldok. Naririnig mo ba yan, Kuya Gerald? Nodding, pagkatapos ay sumagot si Gerald, I do.
Sa pamamagitan nito, lahat silang lima ay kaagad na nagsimulang maghanap ng eksaktong mapagkukunan ng tunog, hanggang sa kalaunan, napagtanto ni Gerald na nagmumula ito sa gitna ng bilog na platform sa silid. Tuldok-tuldok, panipi tuldok-tuldok-tuldok, ang tunog ay nagmumula doon. Sabi ni Gerald habang nakaturo sa platform. Narinig iyon, mabilis na natipon ang lahat sa paligid ng platform bago idikit dito. Totoo na, ngayon na ang kanilang tainga ay nakadirekta sa platform, naging mas malinaw ang patuloy na pagkatok. Sa masusing pagsisiyasat, ang kumakatok ay parang ritmo rin. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Sa palagay mo, sa tingin mo ay maaaring may isang tao na nakulong sa loob, Gerald? Tanong ni Ray. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Sa paghuhusga mula sa ritmo ng katok, maaaring iyon lang ang kaso. Sumagot si Gerald na pakiramdam na ang isang nabubuhay lamang na bagay ang may kakayahang gumawa ng iba markang paiwati ibang pagkatok. Matapos ang isang bahagyang pagpos pagkatapos ay inatasan ni Gerald. Tuldok. Imbestigahan ang platform, Ray. Maaari naming buksan ito. Narinig iyon, agad na ginawa ni Ray ang sinabi sa kanya. Maya-maya may napansin siyang kakaiba. Itinuro ang isang hindi nakakubli na singsing na hilahin sa bilog na platform. Sinabi ni Ray, Gerald, sa palagay ko may nahanap ako. Naglalakad upang tumingin, nakita ni Gerald na may kadena na nakakabit sa singsing na hinaila. Sa madaling salita, tiyak na mahihila ito. Tayong lahat tumalikod. Hinihila ko na ang singsing. Ang pangalawang, sa tingin mo ay may mali, gusto kong umalis ka agad sa lugar na ito. Utos ni Gerald habang nakatingin sa natitirang mga miyembro ng kanyang partido. Kapag medyo malayo na ang layo nila sa kanya, sinimulang tapikin ni Gerald ang pull ring. Habang ipinikit ni Gerald ang kanyang mga mata dahil kailangan niya ng kaunting lakas upang hilahin pa ang singsing na hinaila, ang iba ay humihinga habang pinapikit ang kanilang mga mata sa bilog na platform, handa na silang eyeball kung may masamang nangyari. Anuman ang klangkang ng mga tanikala sa lalong madaling panahon nagsimulang umalangaw-ngaw sa buong silid. Makalipas ang ilang sandali, hindi na mapakali si Gerald na dahan-dahan na ang paghawak at pasimpleng hinimas ang kadena na may ilang metro ang haba hanggang sa hindi na ito masaksak. Ngayon na ang kadena ay hindi maaaring mahigpit pa, ang bilog na platform ay dahan-daang nahati sa dalawa na inilalantad ang isang pambungad sa gitna nito. Nang makita iyon, si Ray at ang iba pa ay hindi naglakas loob na ilipat ang 1 pulgada na nananatiling mapagbantay habang naghihintay sila upang makita kung ano ang susunod na mangyayari. Si Gerald, ang pagiging walang takot na tao siya sa kabilang banda, ay itinapon lamang ang kadena sa lupa bago lumakad patungo sa bukas na platform. Nakatingin sa butas, hindi mapigilan ni Gerald na itaas ang kanyang kilay. Kabanata 1768. Nakulong sa ilalim, lumitaw na isang malakas, may buhok, malamala hayop na nilalang. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Ano ang nandoon, Brother Gerald? Tanong ni Ray sa bulong na boses. Nakatingin sa kanila pagkatapos ay tahimik na sinenyasan ni Gerald na lumapit sila upang tumingin para sa kanilang sarili. Nang makita iyon, ang iba pang mga miyembro ng partido ni Gerald pagkatapos ay lumusot bago sumilip din. Sa pagtingin sa Old Flint, tinanong ni Gerald, mayroon ka bang ideya kung ano iyon, Old Flint? Pagkatapos ng tila pag-iisip ng ilang sandali, sumagot si Old Flint. Kung hindi ako lokohin ng aking mga mata, iyon ay dapat isang itim na gibbon. Naaalala ko ang isang kwento tungkol sa mga vampire na nagtataas ng isang itim na gibbon at ginagamit ito upang matulungan silang mahuli ang mga tao. Tuldok-tuldok. Marahil ito ang isa. Habang nanlalaki ang mga mata ni Gerald, mabilis na sinabi ni Ray, kung gayon, ang itim na gibbon na ito ay dapat maging isang mabangis na hayop. Pinakamainam na mailok natin ito sa ilalim ng platform. Sapat na tama, ang gayong masasamang itim na gibbon ay hindi pinapayagan na magpatakbo ng malaya. Kung hindi man, tiyak na magbaybay ito ng problema. Sa kasamaang palad, sinabi ni Ray na medyo huli na. Pagkatapos ng lahat, ang hayop ay matagal nang napalaya ang mga tanikala nito at ito ay natrap lamang sa ilalim ng bilog na platform para sa pinakamahabang oras. Ngayon na ang platform ay sa wakas ay bukas, gayon paman, natural na nais nitong makatakas. Sa pag-iisip na iyon, natapos ang pangungusap ng pangalawang Ray, isang tunog ng butas sa tainga ang maririnig. Pagkaraan ng isang split segundo, ang itim na gibbon ay tumalon mula mismo sa ilalim ng platform na hindi bababa sa ilang metro ang taas. Ano ang higit na kakayahan sa paglukso? Nang makita iyon, agad na napatras si Gerald at ang iba pa habang binabantay ang mga mata ng hayop. Mismo ang Nibbon ay muling napatingin sa bawat isa sa kanila bago pinalo ang dibdib nito. Bago pa makapagreaksyon ang sinuman, ang hayop ay bolt kaagad sa labas ng silid na nawawala sa view. Dahil hindi nila ito sinalakay, lahat sila ay nararamdaman na medyo nalilito. Pagkatapos ay muli, hindi sila nagreklamo.
Pagkatapos ng lahat hindi bababasa mayroon na silang isang mas kaunting problema upang mag-alala tungkol sa, o sige, kailangan nating simulan ang paghahanap para sa exit. Hindi na tayo dapat manatili dito pa. Idineklara ni Gerald. Pagkatapos ng lahat sino ang nakakaalam kung ano ang iba pang mga panganib na kakaharapin nila dito. Habang totoo na ang Gibbon at mga gagamba ay hindi pinili upang salakayin sila, hindi ito nangangahulugang walang iba pang mga banta dito. Mismong si Gerald ang naniwala na hindi nila dapat itulak ang kanilang kapalaran sa pamamagitan ng pananatili rito ng mas matagal, anuman, matapos marinig iyon, kaagad na sumang-ayon sina Ray, Juno, at Nori. Pagkatapos ng lahat sila ay sabik na umalis sa lugar na ito sandali ngayon. Mismong si Flint mismo ang simpleng sumang-ayon ng mahinahon. Kung sa bagay, nasanay sa mga ganitong sitwasyon takot ang huling bagay sa kanyang isipan. Ano man ang kaso, si Gerald at ang iba pa ay nagsimulang maghanap ng exit. Sa halip na isang exit gayunpaman, ang partido ay agad na bumangga sa kung ano ang lumitaw na ang pasukan ng isa pang silid. Tuldok-tuldok. Pagpasok agad silang sinalubong ng paningin ng isang kabaong sandalwood na pinalamutian ng mga trims ng ginto. Ang kabaong mismo ay nasuspend ng ilang metro sa itaas ng lupa ng 4 na tanikala na nakahawak sa mga sulok nito. Tuldok-tuldok. Diyos ko, hindi ko akalain na ang lahat ng ito ay nasa loob ng isang bundok. Isang napakalaking lugar. Bulalas ni Ray, nanlaki ang mga mata. Para kay Ray, ang buong paglalakbay na ito ay hindi kapani-paniwala at halos lahat ng nangyari ay namangha sa kanya. Tuldok-tuldok. Mismong si Flint mismo ang dahan-daang lumakad sa ilalim ng kabaong. Matapos suriin ito sandali, ang kanyang boses ay halos parang emosyonal habang nagbubulungan siya, Ito ay dapat na kung saan inilibing ng mga vampira ang kanilang mga ninuno. Ang kabaong na ito ay dapat nakabilang sa unang ninuno ng mga vampira. Ano? Ngunit nangangahulugan ito na ang kabaong na ito ay dapat na narito ng libo-libong taon. Bulalas ni Gerald. Kabanata 1769. Sa totoo lang, hindi mabilang na mga tao ang nagtangkang hanapin ang kabaong ng unang ninuno ng vampira upang makuha ang perlas ng vampiric sa loob nito, sagot ni Old Flint na may tango. Ang perlas ng vampiric. Pumunta ka rito para hanapin iyon, di ba? Tanong ni Gerald. Ito ay, ang vampiric pearl ay isang kayamanan ng mga vampire na papayagan akong makakuha ng isang bagong katawan. Paliwanag ni Old Flint. Nang marinig iyon simpleng tumango si Gerald. Habang ang kayamanan ay tiyak na nakakaintriga, hindi siya lahat ang interesado rito. Pagkatapos ng lahat napunta lang siya rito upang tulungan si Old Flint na lumabas. Anuman pagkatapos na suriin ito ng maayos, sinabi ni Gerald na, kaya, mukhang sapat na itong ligtas. Buksan natin ang kabaong. Narinig iyon pagkatapos ay tumango si Old Flint, sabik na tuluyang makuha ang kanyang mga kamay sa vampiric pearl. Walang nakitang mga pagtutol mula sa Old Flint pagkatapos ay humarap si Gerald kina Juno at Nori bago sinabi, kayong dalawa, huwag kayong lumayo sa amin. Kung may mali man tumakbo para rito, intindihin. Naturally, sumunod sina Juno at Nori. Mabilis na naglalakad patungo sa pasukan, pareho silang tumayo, hindi nangangahas na lumipat ng sobra habang hinihintay nila si Gerald at ang dalawa pa upang simulan ang pag-alisan ng takip. Tuldok-tuldok. Nang makita na ang mga batang babae ay nasa isang malayong distansya na, hinarap muna ni Gerald si Ray bago magturo, Ray, halika ka dito. Ikaw ang namumuno sa pag-chain sa dalawang sulok na iyon habang inaalis ko ang chain ng dalawang ito. Sa sandaling kapwa sila nakakuha ng posisyon sina Gerald at Ray pagkatapos ay dahan-dahan na nagsimulang hindi makukuha ang kabaong at sa sandaling ang huling mga kadena ay pinakawalan, ang kabaong ay nahulog sa lupa na may isang malakas na thud, agad na nagpapadala ng isang ulap ng alikabok na lumilipad sa buong lugar. Dahil ang kabaong ay narito sa loob ng libu-libong mga taon, hindi lahat na nakakagulat para sa pagiging maalikabok na ito. Ano man ang kaso, ang kanilang susunod na hakbang ay buksan ito. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. O sige, tumayo ka doon at tulungan akong itulak ang talukap ng mata. Utos ni Gerald. Oo naman, Gerald. Tumugon kay Ray habang ginagawa niya ang sinabi sa kanya, kasunod nito, tinulak ng husto ni Gerald upang buksan ang takip ng kabaong at sa lalong madaling panahon, ang mga nilalaman sa loob ay payak na makikita ng lahat. Ang bawat taong sapat na malapit ay sinalubong ng isang katawan na hindi na nabubulok pati na rin ang ilang mga kayamanan na inilagay kasama ang bangkay. Nang makita iyon, agad na sinimulang siyasatin ng Old Flint ang nilalaman ng kabaong. Tuldok-tuldok. Nasaan ang perlas ng vampiric? Tanong ni Gerald sa isang usyosong tono. Gayunpaman, bago magkaroon ng sagot ang Old Flint, si Gerald, na napansin na ang lalamunan ng vampire ay bahagyang umbok, na mabilis na nagdagdag, sa tingin ko nasa lalamunan niya ito. Sa nasabing iyon, kumuha si Gerald ng isang maliit na kutsilyo bago hiwain ang lalamunan ng bangkay.
At sigurado nga, isang pulang perlas na perlas ay nagsiwalat mismo. Ito ang maalamat na perlas ng vampiric. Inaabot ito sa Old Flint, tinanong ni Gerald, ito dapat tama. Nanginginig na ngayon ang mga kamay ng matandang lalaki pagkatapos ay si Emiliong Flint ay emosyonal na sumagot. Oo, ito ay, tuldok-tuldok. Sa wakas natagpuan ko ito. Ang perlas ng vampiric. Upang isipin na ito ay mapangalagaan ng maayos. Sa kabila ng masayang okasyon, ito ay nasa paligid noon nang ang katawan ng vampira ay gumuho sa abo bago kaagad na nawala. Tuldok-tuldok. Nang makita ito, hindi mapigilan ni Gerald na bahagyang sumimangot. Sa ilang kadahilanan, naramdaman niya na may isang bagay na naka-off. Anuman, ang matandang lalaki ay mabilis na nagsimulang magbulong-bulagan sa kanyang sarili habang siya ay lumalakad sa isang nag-iisang sulok upang hanggan ang perlas. Tuldok-tuldok. Habang ang kanyang pag-uugali ay bahagyang kakatwa, sina Gerald at Ray ay palitan lamang ng palitan ng tingin. Anuman ang kaso, kumpleto ang kanilang misyon ngayong nakuha nila ang perlas. Sa pag-iisip na iyon, nangangahulugan ito na ito ay mataas na oras na sa wakas ay iniwan nila ang kakilakilabot na lugar na ito. Sa pamamagitan nito, sinabi ni Gerald na, "Oh sige, dahil nakuha natin ang nais natin, bilisan natin at iwanan na ang lugar na ito." Kabanata 1770. Naturally, pumayag sina Nori, Juno, at Ray na walang pag-iisipan. Habang mabilis nilang tinipon ang kanilang mga bagay upang maghanda na umalis, hindi mapigilan ni Ray na mapansin na ang Old Flint ay nakatayo pa rin sa parehong sulok kahit na nanginginig siya ngayon sa ilang kadahilanan. Tuldok-tuldok. Nahanap ito ng medyo kakaiba pagkatapos ay tumawag si Ray, "Old Flint, malapit na kaming umalis ngayon." Gayunpaman, ang pangalawa ng kanyang pangungusap natapos, nanlaki ang mga mata ni Ray nang bumalik si Old Flint upang masilaw siya, ang kanyang mga mata ngayon ay lubos na pulang-pula. Tuldok-tuldok. Sa sobrang takot, sumisigaw si Ray pagkatapos, Gerald. May mali sa Old Flint. Narinig iyon, binalingan niya ang tingin sa matandang lalaki at mabilis na nabigla nang makita din ang estado ni Old Flint. Old Flint. Ano ang nangyayari? Tanong ni Gerald sa seryosong tono, nakakunot ang mga kilay. Sa kasamaang palad para sa kanila, hindi na ito ang Old Flint na alam na nila dati. Habang ang kanyang hitsura ay nanatiling pareho, ang pulang mata na nasa harapan nila ngayon ay wala ng iba kundi isang halimaw na may pagnanasa sa dugo. Tuldok-tuldok. Gerald, tingnan mo ang lalamunan niya. Mayroong isang pulang glow doon. Sigaw ni Ray, sinenyasan si Gerald na ito ang tingin doon. Totoo sa pagmamasid ni Ray, talagang mayroong isang pulang glow doon at ito ay noong naintindihan ni Gerald ang nangyayari. Dapat nilamon ng Old Flint ang vampiric pearl. Bilang isang resulta, siya ay ngayon ay isang uhaw na uhaw sa dugo na vampire. Sa isang dagandong ng dugo, lahat ay nanunood ng malapad ang mata habang dumadaloy ang dugo mula sa mga sulok ng lumapad na bibig ni Old Flint. Bago humimok ang matanda para kay Gerald at sa kanyang partido. Mas gusto ng mga vampira ang pag-uubos ng sariwang dugo ng mga nabubuhay. Sa pag-iisip na iyon, alam ni Gerald na nakita siya ng Old Flint ngayon at ang kanyang partido bilang hindi lamang isang pagkain. Naiintindihan iyon, mabilis na sumugod si Gerald habang sumisigaw, "Lumabas ka. Lahat kayo. Haharapin ko siya." Nang marinig iyon, agad na sinimulang paghatak ni Ray kina Juno at Nori palabas ng lugar. Ang trio pagkatapos ay nagtatago ng hindi masyadong malayo upang pagmasdan kung ano ang susunod na mangyayari. Mismong si Gerald mismo ang agad na tumawag ng kanyang Astrabis sword bago ito itapon sa Old Flint. Gayunpaman, ang sumunod ay isang malakas clunk. Bilang ito ay naging hindi lamang ang tayback ay hindi epektibo laban sa matandang lalaki, ngunit ang katawan ni Old Flint ngayon ay kasing tigas ng bakal. Sa itsura nito, ang balat ng matandang lalaki ay marahil ngayon ay espada at hindi tinatagusan ng bala. Nang makita na nakikipaglaban muli si Gerald, ang Old Flint na hindi na nakilala si Gerald, ay nagtangka na kuko sa kabataan, bagaman nagawa ni Gerald na maiwasan ang kanyang pag-atake sa pamamagitan ng pag-atras. Lumalakas na inis, tumalon si Gerald ng matandang lalaki, sinusubukang aipin ito. Siyempre, hindi pa bibigyan ni Gerald ng pagkakataong iyon. Matapos maghintay para sa perpektong sandali, gumanti si Gerald ng sipa, pinapapunta ang matandang lalaki na paatros. Habang nagawang iwasan ni Gerald ang pag-atake, si Old Flint mismo ang mukhang perpektong maayos nang makatayo ulit siya. Mula sa hitsura nito, ang makapangyarihang sipa ni Gerald ay marahil ay nadama tulad ng isang kiliti sa matandang lalaki. Tuldok-tuldok. Umuungal sa galit, mabilis na nagsimulang singilin muli si Old Flint kay Gerald. Sa oras na ito ay mas galit kaysa sa dati. Bilang tugon, itinapon ni Gerald ang tila isang aswang na kadena habang siya ay sumisigaw, "Soul Chain." Ang kadena mismo ay lumipad patungo sa matanda bago ibalot ang sarili sa katawan ni Old Flint.
Nakatali na ngayon, ang Old Flint ay nagsimulang mag-thrash sa paligid, desperadong sinusubukang palayain ang kanyang sarili. Sa pagiging marahas ng matanda, hindi maiwasang isipin ni Gerald na gumamit siya ng lubad sa halip na soul chain, ang Old Flint ay malaya na ngayon. Anuman pagkakita na ang matandang lalaki ay pansamantalang nakagapos, si Gerald ay walang imak na lumusot patungo sa Old Flint bago sinundot ang kanyang lalamunan. At tulad nito, ang vampiric pearl ay lumabas na lumilipad mula mismo sa bibig ni Old Flint. Ang pangalawang paglabas nito, lumitaw ang Old Flint upang huminahon ng malaki, ang kanyang mga mata ay mabilis na bumalik sa kanilang paunang kulay. Bilang ito ay naging, ang vampiric perlas tunay na ang salarin. Ano man ang kaso, bumalik sa malay ang Old Flint. Ngayon ay huminahon, ang unang tinanong ng matanda ay, Ano ang nangyari sa akin? Kabanata 1771. Huwag mong sabihin sa akin. Wala ka ring natatandaan. Sagot ni Gerald. Nanginginig ang kanyang ulo sa kanyang bahagyang pagkalito, totoong lumitaw na wala siyang memorya sa kung anong naganap. Panipi tuldok. Sabihin mo sa akin bakit mo nilamon ang perlas ng vampire? Tanong ni Gerald. Pagkatapos ng lahat kung hindi ito nilamon ng matanda, hindi siya papasok sa kalagayang baliw na iyon. Ako nilamon ito. Tuldok tandang pananong tandang padamdam. Sagot ni Old Flint, nanlaki ang mga mata niya sa hindi makapaniwala habang nakatitig kay Gerald. Ginawa mo. Matapos mong lunukan ito, naging baliw ka at sinugod mo kami. Paliwanag ni Gerald. Matapos marinig ang lahat ng nangyari mula kay Gerald, hindi mapigilan ni Old Flint na tumingin sa perlas, na nasa lupa pa rin, habang umuungol siya sa kanyang pagkalito. Ako, ang huling bagay na naalala kong binigyan mo ang perlas ako, wala akong ideya na ginawa ko ang lahat ng iyon pagkatapos nito. Nakatitig sa matanda, may pakiramdam si Gerald na hindi siya nagsisinungaling. Tawagin itong pakiramdam ng gut, ngunit pinili ni Gerald na maniwala sa pananaw ng Old Flint. Gayunpaman kung ang Old Flint ay tunay na hindi na kontrol ang kanyang sarili nang magsimula siyang umatake, malinaw na nangangahulugang ang vampiric pearl ang pinagmulan ng problema. Gayunpaman kung iyon ang kaso, bakit walang nangyari kay Gerald nang hawakan niya ang perlas kanina? Anong mga kakaibang lihim ang nakalalagay sa likod ng lahat ng ito? Ano man ang kaso, pagkatapos ng pag-iisip ng isang maikling sandali, sinabi ni Gerald kay Ray na iabot sa kanya ang isang piraso ng tela. Sa sandaling makuha niya ito, pagkatapos ay binalot ni Gerald ng perlas bago ito isinalin sa kanyang bag. Mas mahusay na hindi magkaroon ng ganoong isang nakakatakot na item na masyadong malapit sa kanya. Kung hindi man, sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari? Alinmang paraan, hindi nagtagal bago magawa ni Gerald at ng iba pa na makahanap ng isang paraan palabas sa teritoryo ng mga vampira. Gayunpaman, ngayong malaya na sila sa wakas, ang partido ng 5 ay hindi bumaba ng bundok. Sa halip, umakyat sila. Sa madaling panahon, nagsimula itong mag-snow sa sobrang lakas, tiyak na hindi nito naitulong na ang hilagang hangin ay malakas na pamumulaklak. Bakit ba biglang lumalagok ang snow? Tandang padamdam. Ano ang lugar na ito? Bulalas ni Ray sa kanyang pagtataka. Huwag muna nating isipin ang tungkol dito. Kailangan nating ito ng pansin sa paghahanap ng masisilungan. Tumugon si Gerald habang binabantayan ang anumang lugar na may tatago nila mula sa nyebe. Sumasang-ayon kay Gerald, ang 5 tao ay mabilis na nagsimulang mag-scout sa lugar at kalaunan, nakakita sila ng isang madilim na yumib. Sa puntong iyon, ang nyebe ay bumabagsak ng labis na maliwanag na ang isang snowstorm ay paparating na. Sa pag-iisip na iyon, nagpapasalamat si Gerald at ang iba pa na nakahanap sila ng masisilungan bago nangyari iyon. Pagpasok nalaman nila na ito ay isang angkop na lugar upang paghintayin ang snowstorm. Kahit na hindi, pinalo pa rin ito ang inilibing ng nyebe sa gitna ng kahit saan. Sa sandaling pumasok sila ng medyo mas malalim, subalit, mabilis na kinurot ni Ray ang kanyang ilong habang siya ay nagbulong-bulungan, the hell. Ano sa lupa ang kakilakilabot na amoy na ito? Narinig ang reklamo ni Ray, si Gerald at ang iba pa ay mabilis ding nahuli sa masalimuot na amoy. Sa madaling panahon, naging napakasindek na parang gusto nilang magsuka. Kahit na, wala silang masyadong mapagpipilian ngunit manatili dito. Ito ay alinman dito, o namamatay sa ilalim ng mga layer ng nyebe. Tiisin mo lang. Ang ilang mga hayop ay maaaring narito na noon. Sagot ni Gerald. Nodding sa pagbibitiw sa tungkulin, naupo ang lahat, umaasa na magtatapos ang snowstorm sa lalong madaling panahon. Sa kanilang pagkabigo, hindi ito nagpakita ng mga palatandaan ng pagtigil kahit na matapos ang ilang sandali. Habang hindi nila namalayan ito, ang 5 sa kanila ay dahan-dahang nagsimulang mamamatay. Upang maging patas, hindi sila nagpahinga sa isang buong araw kaya't naging makatuwiran para sa kanilang 5 na makaramdam ng ganap na pinatuyo.
Kahit na ang pagtulog ay hindi talaga isang issue, ang totoong problema ay hindi nila alam kung ano ang tumira sa kuweba na ito. At sa lalong madaling panahon, ang dalawang pulang glint ay maaaring makita na nagmumula sa mas malalim sa loob ng Yumib. Kabanata 1772. Habang papalapit ang dalawang paningin, dahan-dahan itong isiniwalat na sila ay mga mata ng isang malaking puting oso. Dahil si Gerald at ang iba pa ay tulog na tulog, wala sa kanila ang nakakaalam kung gaano kapanganib ang kanilang kasalukuyang sitwasyon. Anuman matapos tignan ng 5 tao na nakatulog sa pasukan ng Yumib, ang oso ay tila partikular na interesado kay Ray. Ang katotohanan na si Ray ay hilik ay nakakuha lamang ng pansin ng oso. Dahan daw ang paglipat patungo kay Ray, ang oso ay mabilis na nagsimulang dilaan ang kanyang mukha. 5 minuto pa. Ano ito, Gerald? Tumigil na ba ang nyebe? Bulong-bulong sa inaantok na si Ray habang sinisimulang tapikin ang mukha ng oso. Ang pangalawang naramdaman niya kung gaano kalikas na mabalahibo si Gerald, agad na nagyelo si Ray. Hindi ito si Gerald, di ba? Sa oras na imulat niya ang kanyang mga mata, si Gerald at ang iba pa ay nakatingin ng maingat sa oso. Upang isipin na ang isang mapanganib na nilalang ay nakatira sa kuweba na ito. Sa sobrang lapit ng oso, lahat ay naamoy nila ito at nararamdaman pa ang init na lumalabas sa katawan nito. Dahan daw ang sumenyas para kay Ray na huwag magmadali, humugot si Ray bago dahan-dahan na lumingon upang makita kung ano ang tinatapik niya. At sa susunod na alam niya, diretso siyang nakatingin sa mga mata ng puting oso. Agad na natabunan ng takot, lumitaw ang oso sa pakiramdam na, at agad itong nagpakawala ng isang nakakatakot na dagendong. Pagkakita kung gaano kalawak ang mga panga ng oso ngayon, agad na hinimas ni Gerald si Ray palayo sa oso bago sumigaw, tumakbo. Narinig iyon, ang natitirang partido ay agad na lumusot mula sa Yumib kasama si Gerald. Medyo totoo lang, mas mahusay sana sila kung hindi nila piniling tumakbo. Pagkatapos ng lahat, agad na nasabik ang puting oso nang makita nito kung gaano kabilas ang pagtakbo ni Gerald at ng kanyang partido. Sa huli, ito ay isang carnivore at naghahangad ng sariwang karne, lalo na mula sa mga masiglang tao. Sa pamamagitan nito, ang puting oso ay mabilis na nagsimulang paghabol sa kanila. Agad na lumingon upang tumingin, kinilabutan si Ray nang makita niyang hinahabol siya ng oso. Hoy, ngayon, puro balat at buto ako, kuya. Itigil mo na ang paghabol sa akin. Sigaw ni Ray sa desperasyon niya habang nagpatuloy sa pagtakas mula sa gutom na oso. Ito ang kanyang kauna-unahang pagkakataon na hinabol ng isang puting oso at inaasahan niya na kung makaligtas siya, hindi na magkakaroon ng pangalawang pagkakataon. Ano ang isang kakilakilabot na karanasan? Sa puntong iyon, nagawa ni Gerald na makahanap ng isang ligtas na lugar para kay Juno at sa dalawa pa upang magtago. Tumatakbo papunta kay Ray, saka sumigaw si Gerald, over here. Bilisan mo. Nang marinig iyon, agad na nagsimulang tumakbo si Ray papunta kay Gerald. Nang makitang target pa rin ng oso ang galit na si Ray, mabilis na ipinatawag ni Gerald ang Astrabis sword, inaasahan na matatapos ang puting oso. Ipaubaya mo sa akin, Ray. Magtago kayo kasama ng iba. Utos ni Gerald habang papasok ang bear na mapanganib na malapit sa kanya. Naghangad ng mabuti, tinapos ni Gerald ang espada sa ikalawa na napalapit ang oso. Habang nagawang maabot ang atake, nagawa lamang ni Gerald na saktan ng isang menor de edad na hiwa sa ilalim ng ulo ng oso. Sa madaling salita, ang oso ay hindi pa lahat nasasaktan. Ngayon ay naiirita, tinapakan ng oso ang mga paa nito bago mag-charge ng marahas kay Gerald. Sa halos 1 segundo, ang oso ay nakapulgada na bago si Gerald. Kahit na hindi siya namatay mula sa smack ng puting oso, sigurado siyang malubhang nasugatan pa rin. Kabanata 1773. Siyempre, hindi pa bibigyan ni Gerald ng pagkakataong iyon. Umikot si Dodge hanggang sa tama siya sa ilalim ng tiyan ng puting oso at sinaksak ito ni Gerald papunta mismo sa hayop. Kung gaano kalakas ang ugong ng oso bilang tugon, alam ni Gerald na sa wakas ay nagawa niyang makitungo ng malaking pinsala sa oso. Kahit na, ang saksak na iyon ay hindi sapat upang mapatay ito. Sa katunayan, lalo lang itong nagalit. Ngayon na mukhang nabaliw na ito, sinimulang atake ng oso si Gerald sa lahat ng mayroon ito. Kung hindi para sa katotohanan ito ay isang buhay o kamatayan na sitwasyon, ang paningin ni Gerald at ng oso na tumetalon sa buong bundok ay matapat na nakakaaliw. Anuman, matapos na napagtanto na hindi nito maaring makuha ang mga kamay kay Gerald, biglang lumipat ng target ang oso sa iba pang mga nagtatago. Napagtanto na ang oso ay tumatakbo papunta sa kanyang mga kaibigan, pagkatapos ay sumigaw si Gerald, maingat. Ito ay darating. Nang makita ang papasok na oso, ang natitirang partido ni Gerald ay mabilis na nagtangkang maghiwalay mula sa puno na kanilang itinago sa buong panahong ito. Bago nila ito nalalaman, gayunpaman, ang ulo ng oso ay sumugod sa ulo.
Habang wala sa kanila ang direktang tinamaan ng oso, ang napakalawak na epekto ng pagkakabangga ay nagdulot sa kanilang apat na pansamantalang nawala ang kanilang talampakan. Sa kabutihang palad, si Juno ay gumawa ng isang hakbang na napakalayo pa atras at ngayon ay prangkang subukan na balansehin ang sarili mula sa pagkahulog mismo sa lambak. Nang makita iyon, agad na umikot si Gerald papunta sa eksena. Ang pagbibigay sa puting oso ng isang matitigas na sipa, ang hayop ay natapos na lumilipad pababa sa lambak. Wala na ang pangunahing banta, sumugod si Gerald upang iligtas si Juno. Habang siya ay nasa oras lamang upang makuha ang kamay nito, ang lupa sa kanilang mga paa ay medyo masyadong maluwag, at pareho silang natapos na bumagsak mismo sa lambak. Nanlaki ang mga mata sa sobrang takot habang pinagmamasdan ang kanilang mga kaibigan na nahuhulog sa lambak. Sina Ray at Nori ay napasigaw lamang, Gerald. Juno. Ilang sandali pa bago ang duo sa wakas ay nagising ulit. Sa paanuman, nakaligtas sila sa taglagas. Pagtingin sa paligid, mabilis nilang napagtanto na ang isang ligaw na sangay ay sumaya sa kanilang pagkahulog. Ano man ang kaso, nakita ni Gerald ang kanyang sarili na mabilis na nagtanong sa isang nag-aalala na tono, ayos ka lang, Juno? Nodding subtly, Juno pagkatapos ay sumagot, mabuti ako. Nasaktan ko lang ang aking braso ng kaunti. Tuldok-tuldok. Hulaan ko na ito ay isang sprain. Pinapanood habang hinihimas ang kanyang braso, mabilis na sinimulang suriin ito ni Gerald sa pamamagitan ng marahang kurot dito. Pagkaraan ng ilang sandali, nakahinga ng maluwag si Gerald habang sinabi niya. Tuldok-tuldok. Dapat itong maging isang sprain. Salamat na hindi ito bali. Narinig iyon, naramdaman ni Juno ang mas sigurado. Hindi pa rin niya mapigil ang tumingin sa baba. Medyo malayo pa rin ang mga ito sa lupa. Tuldok-tuldok. Tiyak na hindi ito nakatulong na madilim na doon. Ni isa sa kanila hindi alam kung ano ang nahiga doon sa lahat. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Sabihin paano tayo makakababa. Ungol ni Juno. Hush! Naririnig mo ba iyon? Sagot ni Gerald habang nakatingin sa dalaga. Nang marinig iyon, pareho silang pansamantalang tumahimik habang pinagsisigawan ang kanilang tainga. Makalipas ang ilang sandali, pareho silang nanlaki ang kanilang mga mata bago sumigaw ng sabay. Tuldok-tuldok. Iyon ang tunog ng dumadaloy na tubig. Sabihin mo, Gerald. Sa tingin mo, pulong ni Gerald habang nakatingin kay Gerald. Sa katunayan, mula sa tunog nito, lilito na may isang ilog doon. Sagot ni Gerald habang tumango siya ng tiwala. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Kung gayon, iniisip mo ba? Tanong ni Juno habang binibigyang pansin niya ang kanyang tugon. Nakita ang banayad ng ngiti sa mukha ni Gerald matapos niyang sabihin iyon, alam niyang nakuha ni Gerald ang mensahe. Sa huli, marahil si Juno ang tanging tao na nakakaintindi sa kanya ng napakabilis, kilala mo ako, Juno. Dahil wala kaming ibang mga pagpipilian, maaari lamang kaming makipagsapalaran. Sagot ni Gerald. Dahil medyo malayo ito at wala silang ibang paraan ng pagbaba, kailangan lang nilang gawin ang peligro at asahan na mahulog sila sa ilog. Sumang-ayon. Kasama kita. Panipi. Kabanata 1774. Mas pinagkakatiwalaan ni Juno si Gerald kaya't hindi siya tutol sa mungkahi ni Gerald na may pagkademonyo. Ano pa kung magkatalon silang magkasama, sila man ay mamatay ng magkakasama. Tuldok-tuldok. Bagaman hindi na kailangang sabihin, ang mabuhay na magkakasama ay tiyak na pangunahing layunin ni Juno. Ano man pagkatapos ihanda ang kanilang sarili, tiningnan ni Gerald si Juno bago tanungin, handa na. Pinapanood habang tumango siya ng mariin pagkatapos ay niyakap siya ni Gerald ng mahigpit bago pareho silang lumubsob palalim sa lambak. Mas mabilis na pagbagsak at mas mabilis, ilang segundo lamang ang lumipas nang pareho silang nahulog sa isang katawan ng umaagos na tubig na may napakalaking splash. Tulad ng nahulaan nila, talagang may isang ilog sa ilalim at salamat sa Diyos na tama sila. Iniligtas ng ilog ang kanilang buhay. Ano man ang kaso, ngayon na sila ay buhay pa, si Gerald na hindi kumalas kay Juno sa buong panahong ito, ay mabilis na lumangoy kay Juno sa pampang ng ilog, ngayon ay basang-basa at nagyayelong dahil ang tubig sa ilog ay binubuo ng sariwang natunaw na nyebe mula sa mga bundok, hindi mapigilan ni Juno na makita ang kanyang panginginig. Nang makita iyon, alam niyang kailangan niyang magpainit sila sa lalong madaling panahon. Sa pag-iisip na iyon, pagkatapos ay walang salita si Gerald na nagsimulang tumakbo sa isang kalapit na kagubatan upang makalakam ng tuyong mga sanga at sanga. Kapag nagkaroon ng sapat, mabilis niyang pinahid ang dalawang stick at may sapat na alitan, isang apoy ay kalaunan nagsimula, natutuwa sa kung gaano kahusay ang pagkasunog ng mga sanga at sanga, pagkatapos ay tumawag si Gerald, sa dito, Juno. Magmadali at kunin mo ang anumang damit na maaari mong matuyo upang matuyo din sila.
Masyadong malamig upang kahit na tumugon pagkatapos ay kinilig si Juno at tinanggal ang lahat, ngunit ang mga damit na panloob nito, bago umupo sa tabi niya malapit sa apoy, nakikita iyon ni Gerald at pagkatapos ay ipinulupot ito para sa sobrang init, nang sa wakas ay naging mainit siya. Hindi mapigilan ni Juno na mamula ng mapagtanto niya kung gaano siya ka-close kay Gerald. Si Gerald mismo ay hindi mapigil ang maramdaman na ang mahiyain na batang babae ay tumingin ng napakaganda sa ilalim ng ilaw ng apoy. Tuldok-tuldok. Hindi alintana sa kung gaano siya kahigpit na hawak sa kanya, naramdaman ni Juno ang isang mahusay na seguridad. At sa buong buhay niya, si Gerald ang nag-iisa na tao na nagparamdam sa kanya ng ligtas na ito. Maya-maya, hindi mapigilan ni Juno na itaas ang ulo, nakangiti habang sinabi, "Napakasarap na ikaw ay nasa tabi ko, Gerald." Nakangiting sagot, tinapik siya ni Gerald sa noo bago sumagot, "Sasama ako sa tabi mo sa buong Juno na ito. Palagi kang magiging ligtas kasama ko." Nodang, masayang naniniwala si Juno sa kanyang mga sinabi. Hanggat siya ay kasama niya, wala siyang kinatakutan. Halos kalahating oras na ang lumipas nang matuyo ang kanilang mga damit. Sa pamamagitan nito, tumayo ang duo at nagsimulang umalis sa kagubatan. Kung sa bagay, mas maaga silang nagkasama ni Ray at ng iba pa, mas mabuti. Pagkaraan ng ilang sandali sa paglalakad sa kagubatan, biglang tumalon mula sa mga palumpong ang isang itim na lobo. Pinapanood habang nag-charge ito sa kanila, mabilis na sinuntok ito ni Gerald sa ulo, na nagresulta sa agonesadong lobo sa huling pagkakataon bago ito mahulog sa lupa, patay na. Upang pumatay ng isang lobo na may isang solong hit lamang, ang lakas ng pagsuntok ni Gerald ay talagang walang kinutsaan. Tuldok-tuldok. Alinmang paraan, natagpuan ni Gerald na isang pagpapala ang hitsura ng lobo. Kung sa bagay, hindi na nila dapat alalahanin ang gutom ngayon. Gutom ka na ba, Juno? Gayon din, ipinapalagay kung hindi mo pa sinubukan ang karne ng lobo dati. Tanong ni Gerald. Nagulat agad na umiling si Juno. Alam niya kung saan pupunta ang pag-uusap na ito, malaki. Hindi pa ako nakatikim ng lobo bago, kaya ito ay magiging isang magandang karanasan sa gustatory para sa aming dalawa. Hindi dahil mayroon kaming anumang iba pang mapagkukunan ng pagkain kaya't mapupunan lamang natin ang ating mga tsansa kung ano ang mayroon tayo. Dagdag ni Gerald. Kabanata 1775. Natural hindi tutol si Juno sa ideyang iyon. Anuman, nagsimulang magtrabaho si Gerald sa pagproseso at pag-ihaw sa lobo. Natiyak niya na maayos na balat ang lobo dahil ang balahibo ng lobo ay maaaring ibenta sa isang napakahirap na presyo. Kapag tapos na iyon, pagkatapos ay hiniwa niya ang karne ng lobo sa mga pinapamahalaang piraso. Matapos sugasan ang karne sa tabi ng ilog, nagsunog muli si Gerald. Kapag tapos na iyon, malapit na dumating ang inihaw na karne ng lobo. Tuldok-tuldok. Hindi magandang ideya na maglakbay ng walang laman ang tiyan at kapwa alam nila ito. Sa pag-iisip na iyon, ang pagkain hanggang sa sila ay mabusog ay ang kanilang kasalukuyang pinakamahusay na kurso ng pagkilos. Wala pang kalahating oras, maayos na ang karne ng lobo at kapwa sila tuluyang makahukay. Gamit ang isang malaking dahon na nahanap niya bilang isang plato, pagkatapos ay hinawi ni Gerald ang ilang mga tipak ng lutong karne bago ibigay kay Juno. Tuldok. Matapos kumuha din ng para sa kanyang sarili, pareho silang nakaupo sa ilalim ng puno upang masiyahan sa kanilang pagkain. Kinuha ang unang kagat si Gerald na talagang hindi pa nakatikim ng karne ng lobo bago ito ay hindi mapigil ang mapasigaw, "Diyos ko! Masarap ang karne ng lobo. Hindi ito katulad ng kahit anong natikman ko dati." Habang ang panlasa ay tiyak na isang plus kahit na hindi ito masarap, kinain pa rin ni Gerald ang karne. Pagkatapos ng lahat, ang layunin ay punan lamang ang kanilang tiyan. Alinmang paraan, sa sandaling sila ay napunan, pinapatay ng dalawa ang apoy bago tumayo, handa nang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Gayunpaman, sa sandaling iyon, maririnig ang kaluskos ng mga dahon. Tuldok-tuldok. Pinalaan ng tunog, mabilis na hinaila ni Gerald si Juno at nagtago sa isang malapit na bush. Hindi nagtagal bago ang ilang kakaiba at marupok na mukhang humanoids ay lumabas mula sa kagubatan. Nabigla sa kanilang nakikita, sina Gerald at Juno pagkatapos ay nagmamasid habang pinapalibutan ng mga nilalang ang natitira sa bangkay ng lobo bago ngumisi sa mga buto nito. Sa pag-uusga sa paraan ng kanilang paglamon ng hilaw na karne ng bangkay at pagsipsip ng dugo nito, biglang may ideya si Gerald kung ano sila. Maaari ba iyon ay mga feral vampires? Gerald, mayroon ka bang ideya kung ano ang mga halimaw na iyon? Tanong ng naguguluhan na si Juno. Kung tama ang hulaan ko, feral na mga vampira sila. Ungol ni Gerald. Nang marinig iyon, malakas na hingal si Juno bagaman pinigilan niya ang sarili na sumigaw. Sa kasamaang palad, iyon lang ang kinakailangan upang mapagtanto ng mga feral vampire na hindi sila nag-iisa.
Pinapanood habang nagsisilibot ang paningin ng mga bampal na vampira, alam ni Gerald sa katotohanan ilang oras lamang bago sila matuklasan. Sa pagkaisip nito, hinawakan niya ang braso ni Juno bago bumulong, nahanap na kami. Kailangan nating tumakbo. Bago pa man makapag-reply si Juno ay kinukuha na siya ni Gerald kasabay ng pagbolt mula sa eksena. Naturally, agad itong nakakuha ng pansin ng feral vampires. Galaw na galit habang nagbubuwisit, ang paningin ng isang buhay na tao na nangako ng sariwang dugo ay labis na isang tukso para sa mga nilalang na may pagnanasa sa dugo. At sa gayon nagsimula ang laro ng pusa at mouse sa pagitan ng duo at ng feral vampires. Kung gaano kabilas ang likas ng mga vampira na likas, lahat ay agad na naabutan nila Gerald at Juno. Napagtanto na napalibutan na sila, ang kinilabutan na si Juno ay hindi mapigil ang mag-alala na magtanong, ano ngayon, Gerald? Huwag mag-alala, narito ako. Aliw ni Gerald habang nagpapatuloy ang ungol ng mga malupit na vampira na yumengal na parang mga hayop sa dalawang tao. Kabanata 1776. Mayroong simpleng walang madaling paraan sa labas nito. Sa sumunod na segundo, sinimulan ng 4 na feral na vampira ang pag-atake kay Gerald at Juno. Pinapanood habang ang kanilang mga kuko ay pinahaba patungo sa duo, mabilis na ipinatawag ni Gerald ang kanyang Astra Beast Sword bago binasag ang unang feral vampire na napakalapit. At tulad nito, ang feral vampire na naslash ay pinutol ng kalahati. Sa pag-agos ng dugo sa kanilang namatay na mga kapatid, ang iba pang 3 malupit na mga vampira ay agad na nagsimulang tumalikod. Kung sa bagay, alam na nila ngayon na ang espada ni Gerald ay hindi dapat gaanong gagaan. Halika sa akin kung hindi ka takot mamatay. Ungol ni Gerald habang nakatingin sa mga natitirang feral vampire. Mukhang naiintindihan kung ano ang sinabi, ang trio pagkatapos ay lumingon bago lumipat. Habang ang krisis ay tinanggal ngayon, nalaman ni Gerald na ang mga malupit na vampire na iyon ay talagang walang imak. Kung sa bagay, madali silang natakot at mabilis na tumakas. Anuman, itinabi ni Gerald ang kanyang espada bago sinabi, sige, umalis na tayo sa lugar na ito bago bumalik ang mga marahas na vampira. Sa pamamagitan nito, ipinagpatuloy ng duo ang kanilang paglalakbay kasama si Gerald na nangunguna. At kalahating oras na ang lumipas, sa wakas ay nakuha nila ito mula sa kagubatan. Nang nasa labas na sila, agad na inilabas ni Gerald ang kanyang telepono. Sa wakas, ilang pagtanggap. Nauna niyang binalak na makipag-ugnay kay Ray at sa iba pa, bagaman natural na pinigilan siya ng kagubatan na tumawag. Kung ano man ang kaso, mayroong pagtanggap ngayon kaya't oras na nasubukan niyang makipag-ugnay kay Ray upang muling makapag-ipon sila. Sa pagkabigo ni Gerald, hindi pa nakakakuha si Ray. Nakasimangot ng bahagya, sumubok ulit siya ng ilang beses. Gayunpaman sa huli, ang resulta ay nanatiling pareho. Ang katotohanan na mayroong pagbip habang ang tawag ay subukang kumonekta ay nangangahulugang may pagtanggap si Ray. Kaya't bakit hindi niya pinipili ang tawag ni Gerald? Sa pag-iisip tungkol dito, dalawa lamang ang mga posibilidad kung bakit ito, ang una ay hindi napansin ni Ray at ng iba pa ang tawag. Ang pangalawa, gayunpaman, ay nangangahulugan na maaari nilang napunta sa gulo at hindi makasagot, habang ito ay kapaspalad, si Gerald ay nagkaroon ng isang kutob na ang pangalawang posibilidad na magkaroon ng higit na kahulugan. Tuldok-tuldok. Kung sa bagay, gumen si Ray sa mga gadget kaya't walang paraan na hindi niya papansinin ang kanyang telepono. Ang katotohanan na hindi pa rin sumasagot si Ray kahit na mayroon siyang pagtanggap ay nagpatibay lamang sa teorya ni Gerald na dapat may nangyari sa kanila. Nang makita na sinusubukan pa rin ni Gerald na tawagan si Ray, makalipas ang ilang sandali, ang nag-aalala na si Juno ay sinenyasan na magtanong, sa palagay mo? Sa palagay mo may nangyari sa kanila, Gerald? Bahagya ang pagkunot ng noo nito nang maisip ito, dumilim ang ekspresyon ni Gerald habang tumatango habang sinasabi, posibleng iyon, lalo na't nabunggo namin ang mga feral na vampira dito. Mayroon akong isang hinihinalang-hinala na si Ray at ang iba pa ay nakaranas din sa kanila. Ano? Tapos sila, bulalas ni Juno, mabigat ang pakiramdam ng kanyang puso. Huwag kayong mag-alala, kasama nila ang Old Flint. Kung may nakakaalam kung paano makitungo sa feral vampires, siya ito. Sa pag-iisip na iyon, hindi dapat ganoon kadali masaktan sila ng mga feral vampire. Sumagot si Gerald, sinusubukang muling aliwin kay Juno bagaman hindi rin siya sigurado sa kaligtasan din nila. Gayunpaman, ayaw lang niyang mag-alala ng sobra si Juno sa kanila sa ngayon. Pagkatapos ng lahat, ang mahalaga ngayon ay upang subukang muling mag-ipon sa kanila. Sa pag-iisip na iyon, kaagad na nagsimulang maghanap ang duo para sa kanilang mga kasapi sa partido sa gilid ng kagubatan. Hindi nagtagal, nakatagpo sila ng isang bag na mukhang kapansin-pansin na kamukha ni Ray. Nang masubukan ito, natagpuan nila ang kanyang mobile phone. Sa pag-iisip na iyon, ang bag ay walang alinlangan na pag-aari ni Ray. Hindi nakakagulat na hindi niya sinasagot ang anumang mga tawag ni Gerald.
Kumiwalay siya sa kanyang bag at telepono. Habang hindi nila alam kung bakit hindi pa siya nakakakuha ngayon, sina Gerald at Juno ay mas sigurado din na may isang kakilakilabot na nangyari sa kanilang iba pang mga kasapi sa partido. Kabanata 1777. Kinaumagahan, isinama ni Gerald si Ray at umalis. Saan tayo pupunta dito sa madaling araw, Gerald? Tanong ni Ray na tuliro. Hindi siya nakakakuha ng magandang pagtulog sa nagdaang mga araw at nang sa wakas ay makatulog na siya sa kanyang sariling kama, si Gerald ay maaga pa dumating ng umaga upang kaladkarin siya. Tunay na pinaramdam sa kanya na walang magawa. Pupunta kami sa madilim na sekta ng Ghost City. Sagot ni Gerald. Habang pinag-uusapan nila, nakarating sila sa tower ng Dark Sect of Ghost City dahil ang pagsubaybay para sa Ember Lord ay nasa pa rin, ang pagtatayo ng madilim na sekta ay natigil, naiwan ang buong tore na selyado. Dahil sa biglaang pagtigil na iyon, gayunpaman, maraming tao ang natapos na mawala ng trabaho. Tulad ng sinabi ng kasabihan, si karma ay laging babalik sa kagat. Anuman sa paghakbang bago ang pasukan ng tower, pareho silang natagpuan na ang pinto ay nakalock sa mga tanikala. Mayroong kahit isang strip seal na nakakabit dito. Paano mo ipapanukala ang pagpasok namin, Kuya Gerald? Tanong ni Ray. Hindi nagbigay ng tugon, simpleng lumakad si Gerald sa paligid ng tore, nakatingin dito at doon hanggang sa huli, nakakita siya ng isang vent ng hangin na nakakonekta sa likuran ng tore. Inaalis ang talukap na mata pagkatapos ay sinimulang pisilin ito ni Gerald. Nang makita iyon, alam ni Ray na ang tanging magagawa niya ay sundin. Pagkatapos ng pag-crawl ng ilang sandali, ang duo kalaunan ay pumasok sa mga banyo ng third floor ng tower. Alam na ang silid ng Ember Lord ay nasa ika-16 na palapag, pagkatapos ay tumungo si Gerald sa hagdan at nagsimulang tumakbo hanggang sa itaas. Kahit na matapos ang pagtakbo hanggang sa tuktok, gayunpaman, ang mukha ni Gerald ay bahagyang namula, ni ang karera ng kanyang puso. Sa katunayan, hindi man niya naramdaman ang pangangailangan na huminga ng hangin. Si Ray naman ay nahuli niya sa likuran. Tumatagal ng hindi bababa sa 10 minuto upang makarating sa kinaroroonan ni Gerald, agad na dumapa si Ray sa isang malapit na sopa sa pangalawang nakita niya ang isa. Kumihingal para sa hangin pagkatapos ay nagbulong-bulungan si Ray, maaari ba tayong mangyaring hindi masyadong mabilis sa susunod? Namamatay ako dito. Wala talaga siyang ideya kung paano makakapagtali si Gerald ng 16 na fleet ng hagdan. Tuldok-tuldok. Ito ay isang hindi makatao na gawa. Pagkatapos ay muli, si Gerald ay hindi isang regular na tao upang magsimula. Sa puntong ito, isa na siyang kalahating multo kaya't ang kanyang katawan ay hindi na gumana tulad ng isang regular na tao. Sa nasabing iyon, 16 na mga fleet ng hagdan ang wala sa kanya. Anuman, hindi nagabala si Gerald na sumagot sa pahayag ni Ray at sa halip ay nagsimulang maghanap ng mga pahiwatig tungkol sa Ember Lord sa loob ng silid. Matapos ang sinabi sa kanya ni Juno noong araw, alam ni Gerald na hindi na niya kayang manatiling passive. Kailangan nilang gumawa ng hakbangin upang makarating sa kanila ang Ember Lord at ang tanging paraan na magaganap ay kung makahanap si Gerald ng isang bagay na nagmamalasakit sa Ember Lord. Sa sandaling nagawa niyang makuha ang kanyang mga kamay sa ganoong bagay, tiyak na mahuhuli siya ni Gerald. Alinmang paraan pagkatapos maghanap ng ilang sandali, kalaunan ay nagawa ni Gerald na makahanap ng isang maliit na kahon na gawa sa kahoy sa silid. Ito ay isang simpleng hitsura lamang na kahon na hindi mukhang espesyal. Kahit na, ang katotohanan si Ember Lord, isang taong may mataas na katayuan, ay magtatagli pa ng isang normal na mukhang kahon ay kakaiba sa sarili nito. Sa pag-iisip na iyon, naisip ni Gerald na ang kahon na gawa sa kahoy ay tiyak na naglalaman ng isang bagay na mahalaga sa Ember Lord, at dapat ay nakalimutan niyang dalhin ito. Agad na binubuksan ang kahon upang makita kung siya ay tama, si Gerald ay sinalubong ng paningin ng isang singsing na gawa sa berdeng jade. Tuldok-tuldok. Kung gaano mapurol ang hitsura ng singsing na jade, malinaw na napakatanda na. Matapos masuri ng kaunti ang singsing, pagkatapos ay inilagay ulit ito ni Gerald sa kahon na gawa sa kahoy bago ipinasok ang kahon sa kanyang bulsa na may balak na ibalik ito sa kanya. Sa sandaling iyon, isang galit na tinig. Ang biglang narinig na sumisigaw, sino ang naroon? Narinig iyon, agad na lumingon sina Gerald at Ray upang tumingin sa pintuan, napagtanto lamang na ito ay Old Flint at ilang iba pang mga kalalakihan. Kabanata 1778. Napagtanto na Old Flint lamang iyon, huminga ng maluwag sina Gerald at Ray. Si Old Flint, sa kamay, ay hindi mapigil ang itaas ang isang bahagyang kilay habang tuliro na tinanong niya. Tuldok-tuldok, kayong dalawa, anong ginagawa mo dito? At paano ka nakapasok? Inutusan na siya ng punong inspector na huwag nang makipag-ugnay kay Gerald. Ano pa, nasabihan din siya na hindi pinapayagan na tulungan sila ni Gerald sa pagsisiyasat. Sa pag-iisip na iyon, masusunod lamang ng Old Flint ang kanyang mga nakatataas. Narito kami naghahanap ng mga pahiwatig.
Sagot ni Gerald. Tingnan, humihingi ako ng tawad, ngunit bawal kayong dalawa na makisangkot sa kasong ito. Sa pag-iisip na mangyaring umalis. Kung babalik ka ulit dito, ang tanging pagpipilian namin ay ibabalik ka sa amin. Binalaan si Old Flint. Narinig iyon, simpleng tumango si Gerald. Dahil sa ayaw niyang pahirapan ng matanda, sumagot si Gerald pagkatapos kopyahin iyan. Nang malapit na siyang umalis kasama si Ray, gayon paman, narinig niya ang pagsisigaw ni Old Flint, kumawak ka muna ng 1 minuto. Nakakita ka ba ng anumang mga pahiwatig habang narito ka? Kung ginawa mo ito, mangyaring ibigay ang mga ito sa amin. Nakangiting banayad, umiling si Gerald bago sinabi, paumanhin, Old Flint, ngunit hindi namin nakita na makahanap. Sa pamamagitan nito, umalis ang duo sa tower. Sino ang nagbibiro sa Old Flint? Na para bang ibibigay ni Gerald ang bakas na nahanap niya sa kanya. Ano man ang kaso, ngayong umalis na sila sa dark sect ng Ghost City, mabilis na bumalik sa kanilang tanggapan sina Gerald at Ray. Minsan lamang sila nasa loob ng kinuha muli ni Gerald ang singsing na jade mula sa kahoy na kahon. Nakatitig kay Gerald, hindi napigil ang tanungin ni Ray na tuliro na nagtanong, mayroon bang isang bagay na espesyal sa singsing na ito sa jade? Bakit mo naramdaman ang pangangailangan na ibalik ito rito? Narinig iyon, sumagot si Gerald pagkatapos, isipin mo lang. Bakit ang isang tao na may mataas na katayuan sa kanya ay panatilihin ang paligid ng isang lumang jade ring? Hindi mo ba nahanap na kakaiba iyon? Noon napagtanto ni Ray na totoo ang sinabi ni Gerald. Sa sandaling iyon pumasok si Juno sa silid bago sinabi, ang singsing na jade ay dapat na pagmamayari ng isang matandang tao. At saan nanggagaling ito? Tanong ni Gerald habang nakatingin sa kanya. Sa gayon, hindi lamang ang ring ang nagmumula sa panahon, ngunit ang mga larawang inukit dito ay sobrang makaluma rin. Ang aking lola ay nagsusuot ng isang katulad na singsing, kita mo, na ang dahilan kung bakit sa palagay ko ang may-ari ay dapat na matanda na rin. Paliwanag ni Juno. Nang marinig iyon, naramdaman ni Gerald na may katuturan ang kanyang pahayag. Sa impormasyong iyon, ipinapalagay ni Gerald na ang singsing ay dating pag-aari ng lola ng Ember Lord kahit na ipinasa niya ito sa kanya sa paglaon. Panipi tuldok. Ibig kong sabihin, maganda iyon at lahat, ngunit kahit na mayroon kaming singsing, maaaring hindi natin mahuli ang Ember Lord, tama? Ungol ni Ray. Hindi. Naniniwala ako na ang singsing na ito ng Jade ay tiyak na makakatulong sa atin na mahanap siya. Sa katunayan, alam ko na kung sino ang susunod niyang mabibiktima. Idineklara ni Gerald na may kumpiyansa na tono. Kasunod nito, naglakad siya palabas ng opisina at si Ray ay nakasunod lamang sa likuran niya. Nang nakababa na sila, hinagis ni Gerald ang mga susi ng kotse kay Ray bago sinabi, magmaneho ka. Ang aming patutunguhan ay ang Census Bureau. Panipi. Kabanata 1779. Kamusta? Ano ito, Gerald? Tinanong ni Old Flint mula sa kabilang panig ng linya. Old Flint, habang alam kong hindi mo kami papayagang sumali sa pagsisiyasat, inaasahan kong matutulungan mo pa rin kami. Mahalaga kung nais mong malutas ang kaso at makuha ang Ember Lord, makinig ng mabuti at maniwala sa akin kapag sinabi ko na ang lahat ng sasabihin ko sa iyo ay magiging napakahalaga. Sagot ni Gerald sa seryosong tono. Narinig iyon, huminto sandali si Old Flint. Gayunpaman sa kalaunan, alam niyang mapagkakatiwalaan niya si Gerald kaya't handa siyang ipagsapalaran ito. Pagkatapos ng lahat, kapwa nila Jen Austo na malutas ang kaso at makuha ang Ember Lord. Panipi tuldok. O sige, sabihin mo sa akin kung paano ako makakatulong. Pumunta sa Census Bureau ngayon. Kasalukuyan na rin akong pumupunta at sasabihin ko sa iyo ang tungkol dito kapag nagkita kami. Sagot ni Gerald bago isinabat ang call-up. Makalipas ang kalahating oras, nagkita sina Ray at Gerald kay Old Flint sa nakatalagang lugar. Para saan pa tayo dito, Gerald? Tanong ng naguguluhang matanda. Narito, kailangan ko kang gumawa ng isang background check sa Ember Lord pati na rin ang kanyang pamilya at hindi lamang ang kanyang mga magulang. Kailangan kita upang masaliksik ng mabuti ang sinumang nauugnay sa kanyang mga magulang din. Utos kay Gerald nang hindi nagbigay ng sobrang paliwanag kung bakit. Kahit na alam ng Old Flint na dapat may mga dahilan si Gerald para hilingin iyon. Sa pag-iisip na iyon, sinabi ng matanda, kopyahin iyon. Makalipas ang ilang sandali, ang Old Flint pagkatapos ay pumasok sa bureau. Kailangan ni Gerald ng tulong ng matanda dahil ang isang tao lamang na may kanyang kredibilidad ang pinapayagan na ma-access at makuha ang impormasyon at profile ng iba. Mga isang oras ang lumipas nang tuluyang lumabas ang Old Flint sa bureau na may makapal na stack ng mga papel. Sumakay sa kotse pagkatapos ay ibinigay niya ang mga papel kay Gerald bago sabihin, narito ang lahat tungkol sa Ember Lord at sa kanyang pamilya, kasama ang impormasyon tungkol sa kanyang mga magulang at lolo't lola.
Narinig iyon, sinimulan agad ni Gerald ang pag-scan sa mga dokumento, mas mabilis ang kanyang pagbasa kaysa sa isang taong bumabalot sa mga pahina ng isang libro. Kung gaano kaseryoso si Gerald, hindi mapigilan ng Old Flint na magtanong. Tuldok-tuldok, ano nga ba ang eksaktong natuklasan mo, Gerald? Gayunpaman, simpleng hindi pinansin ni Gerald ang matandang lalaki at nagpatuloy sa pagsimoy ng mga papel, hanggang sa huli, tumigil si Gerald. Pagkuha ng isang file na may label na Yamile Face, pagkatapos ay ipinakita niya ito sa Old Flint. Si Yamile Face ay walang iba kundi ang lola ng Ember Lord. Kahit na siya ay pumanaw mga 3 taon na ang nakakalipas. Lahat ng nasa file ay impormasyon mula sa humigit kumulang na 2 taon. Ako ba dapat may naiintindihan ako mula rito? Tanong ng tuliro na matandang lalaki. Kasunod nito, agad na sinabi ni Gerald ang address ni Yamile Faye bago sinabi, Ray, suriin kung ang mga coordinate ng address ay tumutugma sa mga numerong naiwan ng Ember Lord. Narinig iyon, mabilis na inilabas ni Ray ang kanyang tablet at nagsimulang maghanap para sa address, at sapat na sigurado, sa oras na lumabas ang mga resulta, ang mga numerong naiwan ng Ember Lord ay tila tunay na ang mga coordinate ng tahanan ng kanyang lola. Ikaw, tama ka, ang mga numero ay eksaktong pareho. Bulalas ni Ray habang nakatingin kay Gerald at Old Flint. Narinig iyon, nagpalitan ng tingin sina Gerald at Old Flint. Sa wakas alam nila kung ano ang kinakatawan ng mga numero. Kabanata 1780. Walang paraan sa impyerno na ang dalawang katotohanan ay maaaring magkataon. Sa pag-iisip na iyon, nangangahulugan lamang iyon na nagtatago roon ang Ember Lord. Gayunpaman, dahil iniwan ng Ember Lord ang pahiwatig na iyon para sa kanila, posible na sa halip na siya ay hanapin doon, sa halip ay hanapin nila ang lokasyon ng kanyang susunod na biktima. Matapos pag-isipan ito sandali, inender na ng Old Flint ang kotse at agad na tinapakan ang gas. Kailangan nilang magtungo sa bahay ni Yamile Faye ngayon din. Sigurado ka ba talaga na ang Ember Lord ay magtatago doon, Gerald? Tudok-tudok tandang pananong panipi. Tanong ni Ray papunta na doon. Umiling, sinabi ni Gerald na may seryosong ekspresyon, to be quite honest, hindi ako masyadong sigurado. Pagkatapos ng lahat, ang Ember Lord ay isang maisla na tao na hindi gumanap sa mga patakaran. Ang hulaan ko ay ang mga numero ay magdadala sa amin sa susunod na biktima, ngunit sa paghahanap ng biktima na iyon, tiyak na makakalapit tayo sa isang hakbang sa kung saan nagtatago ang Ember Lord. Narinig iyon, saka tumanggo si Ray sa pag-unawa. Tudok-tudok. Matapos ang halos 40 minutong pagmamaneho, sa wakas ay dumating ang trio sa bahay ng lola ng Ember Lord. Si Yamile ay nanirahan sa isang maliit, malayong nayon at maya-maya ay natagpuan ng trio ang kanilang sarili na naglalakad sa kalsada sa nayon. Dahil wala silang nakasalubong na tao sa daan, mabilis itong napatunayan na ang nayon ay may napakakaunting mga residente. Ano pa sa kabila ng katotohanang mayroong maraming mga bahay sa lugar, marami sa kanila ang nakalok at nagpakita ng mga palatandaan ng pagiging walang tao sa isang mahabang panahon. Tuldok-tuldok. Pagkatapos ay muli, hindi ito lahat nakakagulat. Pagkatapos ng lahat, ang lungsod ay mas mahusay na binuo kaysa sa lugar na ito. Sa pag-iisip na iyan, sino ang handang magpatuloy sa pagdurusa sa gayong lugar kung saan sila ay maaaring manirahan sa mas mabubuting mga bahay? Ano man, pagkatapos ng paglalakad ng medyo matagal, sa wakas ay nahanap nila ang isang payak na bihis na tao. Sa kung gaano katanda ang hitsura ng kanyang damit, ipinapalagay nilang tatlo na siya ay isang magsasaka lamang na nakatira dito. Kamusta dyan? Tinawag ang Old Flint. Narinig iyon, ang matandang lalaki ay agad na lumingon upang harapin ang trio, na tila nagulat na ang mga tagalabas ay darating pa sa nayong ito. Oo, sino ka? Tinanong ng matandang lalaki, tunog na tila takot na takot. Huwag kang mag-alala, galing lang ako sa Grand Council. Pagdidiretso sa paghabol, nais kong malaman kung alam mo kung saan nakatira si Yamile. Sagot ni Old Flint. Narinig na ang Old Flint ay mula sa Grand Council, ibinaba ng magsasaka ang kanyang bantay bago magtanong. Humihingi ako ng pasensya, sino? Yamile Face. Matandang babae siya. Paulit-ulit na lumang Flint. Oh, hinahanap mo siya. Sumakabilang buhay siya kanina. May negosyo ka ba sa kanya? Tanong ng magsasaka. Siyempre, alam na ng Old Flint at ng dalawa pa na patay na siya. Alam namin ang tungkol doon, ngunit kailangan pa rin naming pumunta sa kanyang tahanan. Mayroong isang bagay na kailangan natin doon. Paliwanag ni Old Flint. Oh, kaya kung ganun dadalhin kita doon. Sagot ng matandang magsasaka habang masayang sumang-ayon na tumulong. Natuwa sumagot si Old Flint pagkatapos natutuwa akong marinig iyon. Salamat, mabuting Ginoo. Ngayon na may humantong sa daan, hindi na nila kailangang maghanap pa para sa lugar niya. Sa patnubay ng magsasaka, silang tatlo sa madaling panahon ay nakarating sa bahay ni Yamile Face.
Habang ito ay isang simpleng kahoy na kubo na nabagsak sa paglipas ng mga taon, ang pintuan ay tila nakalock pa rin. Sa pagtingin sa estado ng bahay, hindi mapigilan ni Ray na bumulong. Hindi ako sa palagay ay magtatago ang Ember Lord sa isang malabo at kay takot-takot na lugar, Gerald. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.